Are you satisfied or content even if things do not go your way? Stay with us as we talk about a Bible character who manifested an attitude of great contentment even in prison. Here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Praise for the wondrous love that sealed this sacred day, a sign that all may understand we own thy sovereign sway. Indeed, mga kapaglaom, we praise God for this wonderful Sabbath, a sign of God's love for all of us. Malipayong adlaw ipapahulay mga kapaglaom, and welcome to another episode of Praying and Praising God Together. And of course, mga kapaglaom, sa dili pa mapadayon, mag-ampo sa kita. Father God, with bowed heads, we come to you with open hearts and humble spirit. We thank you, loving Father, for throughout the week you have extended our lives, protecting us from any possible harms and dangers, and above all, giving us good health as well, Father. Thank you for this program that will enhance our relationship with you, and we pray that you will bless those who are listening in different parts of the world and different parts or different kinds of media platform. Thank you so much for hearing our request in Jesus' name. Amen. 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 So mayong buntag ug mayong adlaw ipapahulay mga kapaglaom. Good morning. And kapaglaom Joy, kapaglaom Yes. Pastor Elmer, Okay, good thank morning you. and happy Sabbath. No, so live kita karon mga kapaglaom sa atuang local channel 25 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, and of course sa GSAT channel 37 sa atuang national broadcast, and of course sa atuang Facebook live sa atuang page nga Let's Pray Pilipinas. Ug galing ka mo nagtan-aw karon sa atuang Facebook page, mamahimo na ninyong sugdan sa pag-share kini nga broadcast aron daghan ta nga mapalanginan sa atuang discussion for this Sabbath morning, and of course sa pag-inampuay pud nato. Kapaglaom Joy? Yes, that's true. And mga kapaglaom, again, we are inviting you. You can now send or start sending sa inyong prayer request sa ato ang mga hotline numbers nga inyong makitaan din ha sa ato ang screen. And if ever na amoy mga prayer request, mga kapaglaom nga dili niyo gusto nga atong masibya dinhi on air, please just butangi lang na siya word nga confidential kay ato gihapon ang pagadadon into prayer no dinhi sa ato ang studio kauban gihapon sa ato ang mga prayer team. That's right. So busa mga kapaglaom, sugdi na sa pagpadala ang inyuhang mga prayer requests. Yes. Ug galing duna may mga pag-ampo nga natubag sa mga pipila ka adlaw nga kamo nag-ampo. I'm sure naagyon na itubag ang Ginoo sa mga pag-ampo nato. Mamahimo ninyo kana pong i-send sa atoa. Ako lang pag-ausbo ng mga hotlines alang sa mga basi nag-andam sila kapaglaom enjoy Yes, for yes. Sabbath school, and they're just simply listening to our broadcast. Ang numero nga inyohang pwede tawagan or padadaan sa inyohang mga mensahe kung smart 0929-344-1777 o galing Globe 09165574-777. And speaking of prayers o mga tubag sa mga Yes. pag-ampo kapaglaom Joy, atong naandan nga atong yung unahon sa pagdaig ang Ginoo sa mga natubag nga mga pag-ampo. And tinuod man duna tay mga kapaglaom nga nagpadala sa ilahang mga prayer requests, and nagpadala pud sa ilahang mga answered prayers pinaagi sa ato ang mga Yes. hotlines, and we would like to share that blessing po sa inyo ha, para pampadasig kapag Amen. enjoy sa Amen. mga para nato nga daghan pud kaayo gipaampo. So akong pagasugdan mga kapaglaong gikan kini adtong November 20 actually, murag bago November 10 Right. rather siya nagpadala. And then bag-o ni natong nadawatan nga praise report gikan ni Nelly Longha. Ang iyahang pag-ampo atong kung nahinumduman ninyo mga kapaglaom, bahin sa healing and recovery, no? And tuod man ni adtong nakadawat ang report nga magpa-appeal sila ato kay iyang sister-in-law nga si Emma Lureche Hontilia,
tuas sa Zamboanga, no? And na-hospital siya ato nga time. And tuod man pag November 18, 20 akong giingon ganiya, no? 18, nga natubag sa pag-ampo and nakagawas si Kapaglaom Emma Hontilla sa hospital. And although naka-quarantine siya, but at least she's out of the hospital. Amen. And we praise God for the gift of healing iyang gihatag kang Kapaglaom Emma. So ako pong i-share ninyo ang usa ka praise report nga gikan pud ni Kapaglaom si Rena Banquero. Nagpadala siya og prayer request ni atong September 29 Kapaglaom Joy and Kapaglaom Pastor nga mapaampo siya kay mubo ang iyahang creatinine, nga magmubo rather ang iyahang creatinine para sa iyahang brother nga si Ireneo Banquero. And ni atong November 17 nakadawat na pud ta og usa ka mensahe gikan ni Kapaglaom si Rena nga gitubag kuno sa Ginoo ang pag-ampo. And we Amen. praise God again for that nga natubag ang pag-ampo and he is recovering now, no? Amen. So do na pabatay mga dungag din ha Kapaglaom Joy nga mga Yes, praise adun na reports. tay gikan kang Arnold Allen, Kapaglaom Arnold Allen, nagpa-pray siya for a negative swab test result ni atong November 16. And praise God kay sa November 17, negative ang iyahang nga swab test result. And makapadayon na siya sa iyahang nga flight sa Friday. No, siguro I think atong nga Friday sa Manila to Dipolog. And we also have another one from Kapaglaom Marlene Season of Sultan Kudarat. Nagpa-pray siya for healing ni atong November 13. And on November 16, ingon jud siya gi-praise gyud ni ang Ginoo kay iyang amiga nga si Nila Gikos na ayo jud gikan sa Amen. iyahang nga ang balatian og naka-report na siya balik sa school. And we have the last one here sa atong list from Kapaglaom Kit Caballes. Nagpa-pray gyapon siya healing gihapon ang iyang nga concern para sa 4-year-old niyang nga anak nga si KZ Caballes. And on November 14th, November 11 to nagipapray mga Kapaglaom na November 14th, nagpasalamat siya sa Ginoo kay ang iyahang nga prayer, ang prayer nato pud dinhi kauban na niya para sa iyang anak nga si KZ na tubag yun sa Ginoo and naayo ang iyahang nga mao nga bata. So we praise the Lord for that mga Kapaglaom. God is so great and He always answers our prayers. Amen. So daghan kayong salamat mga Kapaglaom for sending those praise reports, no, ang mga answered prayers. And galing ka muna apod mo'y mga pag-ampo nga gitubag sa Ginoo. You can also share kung giunsa sa Ginoo pag trabaho nga matubag ang kanang Exactly. pag-ampo. That's This true. would also serve as an encouragement, like a sermon for those who are Amen. also looking for ng hope sa Yes. karong panahon na. No? That's true. Tinuod jud kanan. So mga Kapaglaom, talking of prayers, moadto na ta sa ato ang first batch of prayer karon nga ato sab nadawat gikan kaninyo and ato ning pagadadon into prayer. You know, so we have here from Kapaglaom Mario Valdez Generalao. Nagpa-pray siya para sa this is pneumonia sepsis and na-admit siya sa ICU sa USA and we will be praying for this Kapaglaom Mario kay wala siya nagka-respond karon. Yes. And also from for Kapaglaom Ninya Lorraine Ekot, mo take siya og board exam next week. And sa iya usab nga nursing exam next week and para pud sa iya nga bana nga mauba na pud unta niya og simba. This is a very sincere prayer. Also from for Kapaglaom for Dexil Ragas, Princess Jorge Honorio Rosales, and Melita Sabilina. These were my students sa MMA. Oh. They will be taking the board exam that's pastor good. November Wow. 21st. So we will be praying Tomorrow. for you. Ugma na gyud ni. Yes, and the Lord will surely be with you. Also, we have for pharmacist board exam pastor on November 25th to 36 para kay Van Dyke. Still is my student. I pray nga magmalampuson sila, pastor. That's good, no? Yes, also for from sender 4748, nagpa-pray siya kay sakit kaayo per mangyang ulo si Miriam Fuentes. No, and we pray nga maulian sab siya ani pastor. From sender 0548, nagpa-pray siya Kapaglaom Renan sa iya nga brother kay na-admit ni siya gahapon sa provincial hospital and nga negative lang unta pud ang swab test result niya.
and unta mawala na sa iyang nga balatian usab kauban sila nga baby nga si Theo nga nagaubo og sipon nga unta okay na og ma-okay lang unta. And then the last one we have here is from sender 3765 kapag laom ren iyang gipapray ang iyang sister nga si Jenny Ibarat sa iyang nga operation kay naa siya maybe bukol sa iyang liog no, and naa siya sa hospital karon ug ugma siya operahan. So they are asking us nga ato sab silang ubanan sa pag-ampo niini ano mga kapaglaom. Rest assured the Lord is there to hear us and to answer our prayers. So this time we will ask kapaglaom Renan to pray para uban nato niini nga kabuntagon. Yes, mga kapaglaom, ubani kami sa pag-ampo, magampo kita. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this privilege that we can lift up prayers para sa amo ang mga senders. And nagpasalamat ko Ginoo nga imong hikap ang mga kasing-kasing niini nga mga kapaglaom aron sa pagtawag sa imong pangalan Ginoo pinaagi niining programa para sa pag-ampo og among gihangyo Ginoo nga andamon nimo kami sa pagdawat sa mga tubag nga imuhang gipreparar para sa mga pag-ampo namo. Ang Ginoo, tabangi kami Ginoo nga among sundon ang imuhang kabubuton niining mga pag-ampo namo. Ginoo, akong pagasugdan para sa among usa ka kapaglaom nga naa sa ICU karon, unresponsive siya Ginoo, si kapaglaom Mario Valdez Siniralao. Kabalo ka sa iyang sitwasyon Ginoo ug akong gihangyo nga imo siyang pagabisitahon karon, hikapa siya Ginoo sa imuhang balaang makakamot, ayuha siya Ginoo. And ubani pod ang iyahang mga pamilya, mga doctors, nurses nga nag-atiman kaniya, even ang tambal Ginoo nga ginahatag sa iya. Bendisyon ni kini aron na kini magatabang sa pag-recover niya og sa iyang kaayuhan. Ginoo, ako pong giapil sa pag-ampo ang mga estudyante nga mag-take na finally ugma sa ilahang board exam for nursing, dear Lord. Hinaot nga imo silang tagaan og may panglawas, panghuna-huna Ginoo og kaalam nga gikan kanimo og akong gihangyo nga unta kung imuhang kabubuton nga sila maging successful niining board exam nga gamiton nimo sila Ginoo sa imuhang buhat. Yes, Og tagai sila Ginoo og mga kasing-kasing nga maging willing sila aron sa pag-serve nimo pinaagi sa ilahang lisensya as nurses. Yes, Lord. Sila ni Ninia Loren Ekot Ginoo, sila ni Dexel Ragas, Princess Hore, Honorio Rosales ug si Melita Sabiliana. Ang ilahang desire Ginoo nga makapasar ni ining board exam ug unta Ginoo kung sila maging malampuso ni ini nga board exam, daygon kanila Ginoo sa imuhang kaayo sa ilaha ug sa imuhang pagbuot. Ginoo, doon na po tayo isa ka future pharmacist Ginoo nga mo take po siya exam karong November 25, si Van Dyke Madriaga nga unta kung unsa man gani imuhang kabubuton para kaniya nga maupod gihapon nga magamit pud siya sa imuhang buhat pinaagi sa iyahang pagka-pharmacist. Ginoo, ubay-ubay sa imuhang mga kaanakan karon dunay mga gibati sa ilahang panglawas. Ang usa na namo kapaglaom si Miriam Fuentes Ginoo nagsigig sakit and ang iyahang ulo, and akong gihangyo Ginoo nga ikaw mag-aayo pud kaniya uban sa igsuon sa usa ka asawa nga na-admit dito sa provincial hospital. Among gihangyo Ginoo nga unta negative lang ang iyahang result sa swab ug wala na siya laing balatian. Uban pod sa ilahang baby nga si Theo nga dunay ubo og sipon karon Ginoo, ayuha pod siya. Yes, Lord. Ginoo, duna pud mi usa ka kapaglaom si Sister Jenny Ibarat nga dunay operasyon nga gipaabot or karon na baka ning adlaw Ginoo, duna siya bukol sa iyang liog. Pakamayuha ang mga doctors o nurses and medical staff nga mo participate ni ining operation. Andama pud sila Ginoo, and kung mamahimo nga imuhang kamot ang naa dinha sa iyahang surgeon aron magmalampuson kini nga operasyon. Andama Ginoo ang iyahang panglawas nga maging ready para mudawat sa mga tambal,
nga makapaayo pod kaniya. Ginoo, kini tanan nga mga pag-ampo wala gid mi sarang mahimo niini. Maong amo kining gitugyan diha lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 Praise God. Thank you kapag laom Renan sa imo nga pag lead ka nato in bringing these petitions to the Lord. And at this moment, mga kapaglaom na patay dugang nga mga prayers, no? Kaya ang Ginoo di siya makapuyan sa pagdawat sa atong mga pag-ampo. So this time, atong ihatag na pud kay kapaglaom na pagbasa sa ato ang dugang nga prayer requests. Yes, so mga kapaglaom dungag nga mga prayer requests, and hinaot nga tabangan po ninyo sa pag-ampo, isulat ninyo sa inyong mga prayer books. Gikan ni sender 1397 ang iyahang request sa pag-ampo, mga kapaglaom nga unta maayo na siya o mabalik na ang iyahang kusog o resistensya. No, doon na siya nervyos ang iyahang pag-describe ni ini si kapaglaom Chris, no, atong timan-an ka na. And doon na po tayo gikan ni sender 7653 si kapaglaom Joy or Beta nga magpaapil sa pag-ampo, kay doon na po siya mga balatian ayang paghangyo nga ayuhon siya sa Ginoo. And sumala sa ihang saad. And of course, kapag laom ato ka nang i-appeal sa pag-ampo. Gikan sa atong sender 3362, magpatabang siya pag-ampo nga unta mahalin na gyud ang ilang yuta, no? Mura dito sa Samal. And murag need na gyud kaayo nila, unta makita sila og buyer nga muuyon pod sa presyo nga uyon sa kanilang tanan. Gikan po ni sender 9185, magpaampo siya para sa iyahang mga apo. Isa siya ka grandparent. Iyahang mga apo, mga kapaglaom, murag naluya na sa pag-alagad, and this is such a thoughtful prayer from a grandparent. And iyang gi-state din sa iyahang request kapag laom Joy nga na-hurt siya nga masuko man ang iyahang mga apo o pugson na mo adto sa simbahan. Siguro mga kapaglaom dili pa ni nila masabtan karon kay mga bata pa kayo sila, but ato ang iampo nga kining mga bata hikapon sa balaang espiritu nga mingawon unta ni sila, no, sa Ginoo nga moadto sila balik sa simbahan, o giampo po nato ang family nga maging model sila para niini nga mga bata para mobalik og mosunod pod sila. No, gikan ni sender 1784 atong iampo si Yoyong kay doon na siya ubo og sipon, mga kapaglaom. Si Jerry James nagpadala po og prayer request. Ang iyang paghamong unta matawagan na siya og para sa iyang training for Coast Guard pastor. No? So nag-apply din siya sa trabaho, and ato nang hangyoon sa Ginoo nga unta mahatag na siya. So karuntak na akong hangyoon si kapaglaong Pastor Elmer to lead us. With pleasure. Mag-aampo kita, mga kapaglaom, please. Amahan mo nga naa ka sa kaitasan sa mga langit. Amin pong dinadalangin o dinadala sa inyong harapan si Brother Chris from Palawan. Nga sana po ay dinggin mo ang kanyang hiling na siya po ay gumaling sa mga sari-sari na makaramdaman para po siya ay makapag-alagad sa imuha sa ihapon nga pamilya o sa simbahan. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon si kapaglaom Joy or Beta nga hinaot pa nga ang iyang pagtuo pagsalig sa imuha iya pod mabaton nga siya makabaton og maayong panlawas kay siya hatag sa iyang kaugalingon naa diha sa imong mga kamot. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among mga kapaglaom nga mga estudyante nga magakuha og nursing board exam karong maabot nga November 21. Og hinaot pa Ginoo nga tabangan mo pod sila ini nga mga kabataan. Amo salda sa imo Ginoo ang among igsuon nga doon na siya sincero pod nga hangyo nga ang ilahang yuta diha sa Samal matigayon na o gikapa ang eksakto nga buyer o eksakto pod nga presyo aron pod magamit pod sa ilang pang-adlaw o unsa man kaha nga bagay nga makatabang pod sa imong buhat. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo mga kaigsuonan, mga pinangga nga apo sa usa ka lula nga iyahang sincero pod nga pag-ampo nga kining iyang maapo si John Robert
si John Carl Viajanti, nga magbalik na kunta sa pag-alagad. Ikapain taon ilang makasing-kasing, nga magsunod sa imo mga pagtudlo, aron nga may kalinaw o kalipay diha sa tibuok nga pamilya niining mga naghangyo nga matinumanon nga lola. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga si Kapaglaom Yuyong nga naa siya problema sa iyang physical nga lawas, na isipon o lagnat, tinaot pa nga ikapon po nimo nga pinaagi sa mga pagtambal niya ang gahuman ni makatabang nga mag-ayo po ni siya. Amo sa gadala sa imo si Kapaglaom Jerry James, nag-apply siya sa sa gobyerno bilang Coast Guard, mao ang magbantay, mag-amping sa mga propiedad sa Pilipinas. Tagaay sa Ginoo pribiliyo nga matawagan na siya aron nga ma-interview o maging full-fledged siya nga trabahador sa Coast Guard. Ginoo amon mangidala sa imo ang amon mga kauturan dira sa Aklan, si Sister TC Maliksi, hinaot pa nga ikaw mag-hikap sa iya nga mga lawas nga mag-aayo man ni siya. Si Brother Longlong Topas nga mag-aayo man niya nga heart problem, kag si Brother Elmer Basio dira sa Maga Kapis nga tagaan siya sing nagakaigo nga mga pamaagi para sa iya man pagpangabuhi. Salamat nga ginsabat mo ang amo mga pag-ampo, ang papaghangyo, kay ikaw lang gyud ang makahatag niini nga makasulbaran sa ilang makinanglanon. Kay amo kini gihangyo sa gamhanan nga pangalan ni Hesus. Amen. 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 We praise the Lord. Thank you, Pastor. It's a blessing mga kapaglaom to pray with you and also for you as prayer brings us to the throne of God. Yes. So that's a very wonderful opportunity. And so mga kapaglaom, sa di pa tamo padaan sa ato ang prayer batches no later ato usang muhunong usa ta pastor no and have this time to meditate sa mga pulong sa Ginoo. And mga kapaglaom, this month we have been talking about being grateful. Exactly. Yes, and usa sa mga butang pinakauna nga Sabado nga ato adyo gisgutani is that we will keep a journal of thanksgiving. Yes. No nga gi-share to ni pastor na adyo na mabutang didto unsay para nga natay malingi nga naa day gibuhat ang Ginoo sa ato adaghan day kaayo. And then last Saturday we also talked about being thankful with the little things. And today, mga kapaglaom, on this third Sabbath, ato ang discussan ang simple ways to develop an attitude of gratitude, and that is being content. Yes, so mga kapaglaom, ang ato ang quote of the day today, mga kapaglaom, nagaingon siya, godliness with contentment is great gain. Wow. That is found in 1 Timothy chapter 6 verse 6. What a wonderful verse. So karon mga kapaglaom, unsa diining pulo nga contentment, pastor, and unsa may ikadulot ani sa ato ang kalipay. Tinuod, And no? kinsa man pud ang tawo mga kapaglaom nga naa sa Bible nga nagpakita niini. So ato ni siyang hisgutan karon. Let us first answer the question, what is contentment? So kapaglaom Ren and pastor. Thank you Kapaglaom Joy, no. Ang contentment ay wala na base sa kadaghanon kung unsa ang naa sa imuha. Wala na base sa kadaghanon sa posisyon nga naa sa ato, nga ato mahikap, no. Pero ang contentment usa ka gibati, it is a state of happiness. It is a state of the mind. It is a state of feeling. Di na nimo mahikap na, dili mo ma-quantify, no. Kay naa sa ato nga mga kasing-kasing, and contentment means freedom from murmuring and complaining. Wow. Kay bisag unsa ka gamay, kag insa ka dako, depende na sa ato pod nga gibati. Kay mga tao nga daghan kaayo na nga mga propiedad, pero wa gyapon kontento, no? Pero naa po yung mga tao nga gamay kaayo yung propiedad, pero malipayon pod siya. So wa di ay nabase sa kadaghanon sa posisyon, nabase diha sa state of the mind. Wow. Thank you, Pastor. So, buot, ganahan kay ko sa mga giingon, Pastor, nga being contented or contentment is magmalipayon ka bisag gamay lang ang naa nimo. Exactly. Amen. Yes, because daghan biya karon nato, Pastor, nga wala magkaingon ta nga daghan ang uban
ang ato agamay lang Oh. pero dili na reason nga magmagulahanon ta. Exactly. Yes, and we praise God. Thank you, Pastor, for sharing that Yeah. with us karon. And no, mga kapaglaom, going farther, kinsa man sa Bible, Pastor, and kapag laom ran nga makita nato nga nagpakita nga naa ni nga klase nga kinaiya, because Pastor nindot siya hisgutan nga sa Biblia gyud para nga makita nato nga tinuod gyud ni Exactly, nahitabo. oo. Nga posible po ni siya para sa ato karon nga the same human being Exactly, nga naa pod. oo. So kapag laom ranan kinsa man kaya ang naa sa Bible nga atong ma-share sa atong mga kapaglaom karon who experience this kind of feeling Yes. So or attitude, sorry. Yes. So mga kapaglaom, if you're familiar with the story that we can find in Acts 16, no, ang story ni Paul nga katong tua siya dito sa prisuhan. And if we study that chapter, no, dito nato makita nga ang iyang pagkakontento, ang iyang contentment while tua siya dito sa Rome and in prison. Yes. So later on siguro mga kapaglaom, or as you go along with our discussion, you may open your Bibles and read chapter 16 in Acts, no? Aron makita ninyo kung giunsa di ay niya, giunsa niya pagpakita ang iyang contentment dito and in what way. And later on ma-discuss po na nato mga kapaglaom. Yes, thank you kapaglaom Ron. And I think it's important for us to know mga kapaglaom kung kinsa ni si Paul. Basin mga pastor na atay mga kapaglaom karon nga nakig-uban nato nga dili pa kay familiar Exactly, niya. So Bodo. ato hangyon si pastor to discuss with us muhatag og background og kinsa ni si Paul, pastor. Yeah. Thank you, kapag Joy. No? Si San Pablo, dili na membro sa 12 ka apostoles, no? In fact, manugukod na, manugpatay na sa mga Kristiyano, no? And although he is also the blood nga Hudiyo, pero dili gid na siya nagasunod diha, no? Sa patukuran sa Hudiyo. Pero ato nahibawan nga ang Ginoo may plano sa matag usa sa atong kinabuhi. Gusto ra tumalikay pero ang Ginoo giyahan gyud kita dili na diha dinhi ka agi. Mao na nga sa tong panahon nga nakabato na siya og letter nga panggukdon, pagprisuhon, pagpamatyon mga Kristiyano kay nagadaghan ato. Nakasugata siya didto sa usa ka experience sa kinabuhi niya nga nag-usab sa iyang kinabuhi kay didto niya nakaplagan ang Ginoo sa road to Damascus. Yes. In fact, nagpangutana pa kay Lord, kinsa ka? Unsa man na Lord, no? So didto na siya nakabitlang ko sa Ilonggo pa, nakalitok og Lord. Oo. Kay Lord man siya, siya ang gagukod ato. Pero unsa ang nahitabo nga nakalitok siya anang word nga Lord. That means bisag unsa kita kalain, bisan unsa kita kalayo sa Ginoo, sigurohon gyud nga tawgon gyud kita sa Ginoo. Mao na nga si San Pablo gingamit sa Ginoo bilang apostol sa mga Gentiles. Kaya ang kaluwasan sa una na sa mga Hudiyo ra. Pero dili may plano ang Ginoo para sa mga Gentiles nga non-Jews. Yes, thank you, Pastor. So na-mention ni Pastor kaganihan, no? And thank you, Pastor, for giving us a background of it. And tanaw na to mga kapaglaom from the beginning nga gigamit siya sa Ginoo to be a missionary, to be now a servant of the Lord. Una, Pastor, no, nindot unta to iya nga life kanang successful kaya nga mga ministry, bisag asa siya na mga tawo nga luyo pa, Pastor, sa mga kalisod. Nagatubo gihapon ang iya nga kanang mission. However, niabot siya sa point, Pastor, no nga kanang gipriso na gyud siya kapag laom ranan. And maybe pwede po siya moingon ato, Pastor, na basig makareklamo siya sa Ginoo ba nga, Ginoo ga-serve man ko nimo, nganong imuhan kong gipriso and mag-expect imo lagi kong luwason din kay nagserbisyo gud ko nimo. Correct, right. However, mga kapaglaom, the case was different. Wala siya gikuha gikan sa Ginoo adto prisuhan. Yes. Pero mga kapaglaom, bisan pa ni ato nga situation niya inside the prison, giunsa man niya nga nasulat niya ning pulong kay actually, Pastor, kani nga word nga he learned to be contented and to be content. Naa siya sulod sa prisuhan ani Naa siya sa sulod sa prisuhan. And how could it be? Now, mga kapaglaonan, Pastor, atong i-share sa ato sa mga kapaglaom karon giunsa man unsa ang sikreto ni Paul nga nahimo siya nga contented nga bisan naa siya sulod sa prisuhan. Mao na yun ako na kapaglaom Joy ng paulinan. Yes. It is a state of the mind, no? May mga dili nga kaingon nga bisag kita gawas kita sa prisuhan physically, pero naatay na priso sa atong ugalingon pod nga manghuna-huna. Yes.
So kung napriso kita, mas worse pa na ang napriso sa atong hunahuna kaysa napriso sa dito bars gud nga tinuod. Because tulugan ta o mamata naagya to sa atong hunahuna na. That's why si Paul na-based niya ang iyang pagkakontento diha sa iyang pagtuo sa Ginoo. Amen. Ang iya gid nga personal nga pagtuo sa Ginoo based on his personal gains. Now tanaw nato, by the way, ato basahon usa ang quote of the text na ang text nato bitaw Pastor. 1 Timothy chapter 6. Kaya nga aton nga text diha sa first verse 6 lang. For let me read to you diha sa hangtod sa verse 8. O verse 8. Now godliness with contentment is great gain. Verse 7. For we brought nothing into this world. And it is certain we can carry nothing out. Yes. And 8, and having food and clothing, with this we shall be content. Mao na San Pablo, wa man siya pagkabuta ato, no? Pero naa na sa iya ang may sanina, pagkaon siya, kontento na siya. But the most important thing sa pagkakontento ang relasyon niya sa Ginoo. Amen. Thank you, Pastor. I think that is the first secret of Paul to being contented. No, atong basahon ang line, ingon siya, Paul's contentment was not based on his personal gains. Yeah. So, kapag laom ranan, sa imuha nga kinabuhi, no, maybe ma-share na to, unsa man ang pasabot nga dili mag-base ang imuha nga contentment sa imong personal gains. Kanang usahay manggod kapag laom enjoy, we focus too much on kanang unsay ginapangbuhat nato, right? Ato ang happiness are limited to let's say there's nothing wrong about attaining higher education. Correct. Unsa pa na diha promotion maybe, higher positions. But if diha ra gyud nag-evolve or nagtuyok ang imuhang kanang kalipay, these are temporary things. And in the case of Paul, ayang contentment kay pang eternal ba, pang mga lagintnon naa dito sa Pangginoo nga contentment ang iyang nabati. And kung magpadayon ta mga kapaglaom nga limited rata sa kaning mga kalibutanon nga mga butang, and dili nato i-develop ang ato ang kaugalingon to rest all of these things upon the hands of God, kay dili kita masatisfied because again the things that we think make us happy are just temporary things. But we are equipped by God with intelligence, skills, and whatever else para ma-enjoy po nato ni siya nga mga skills why we are still here. But let's not forget that we are temporary citizens of the earth, and that naapay mas labaw pa ana kaysa sa ato ang mga attainment and positions that we can attain from here on earth. Amen. Thank you, kapaglaom Ren. And I think, Pastor, no, for Paul, it was like not having everything, but having Jesus is already Amen. having all things. No, and we praise God for that. Yes. Mo na ingon niya nga contentment is great gain. Mas daghan, mas maayo pa na nga ginansya kung sa mga negosyo pa, di ba? Ang atong gusto sa mga negosyo daghang kwarta sa bangko, pero ang iya it's more on relationship sa atong Ginoo. Kaya ang ginatanaw niya eternal ang palaaboton. Thank you, Pastor. Now let's proceed to the second point or second secret of Paul, mga kapaglaom nga nung nahimo siyang contented sa iyang kinabuhi. Kapaglaom Ren? Yes. Remember that iyahang circumstances during that time was not so favorable, but then unsa iyahang gibuhat during the time no iyahang gi-strengthen ang iyahang relationship dinha sa Ginoo. Instead nag-rejoice pa siya nagdaig pa siya sa Ginoo ni ana time, no? In fact sing praises pa siya and nagapaminaw ang mga iyahang naa sa palibot, no? So instead of kanang complaining and kanang kumbaga magreklamo unta siya dito sa Ginoo, no, like kita reklamador kaayo ta, no, kung naatay mga kalisod, kay instead of thanking God for that kanang trials that we are going through, kay magsikita reklamo, but then malimot ang naa pa di ay ta ma-learn nga makapag-lig-on sa ato ang pagtuo dinha sa Ginoo pinaagi niini nga mga sitwasyon nga that we are going through. Amen. Right? And I think that's how Paul was able to be contented as well.
Yes. Amen. Thank you kapaglaom ran. And I think that your secret kaayo nga nindot kaayo kinsa kaning naa sa kinabuhi ni Paul Pastor no ngano nga para sa iyang kinabuhi bisag wala siya tanan malipayon man gyud kaayo siya Pastor. Sakto na, no? Muna ingon ako kanina at the outset, no? It's not on the things, but it on the person. Kag kana nga person mo, why lain mo si Ginoong Hesus, di ba? Amen. Kaya muna ingon ako kay nga, ngano nakalitok man si Paul nga Lord. Who are you, Lord? Di ba? Kay may Lord man siya nga ginasunod, mga Pharisees and scribes. Pero kato, who are you, Lord? And mo na ingon sa Ginoo, ako ang Ginoo nga ginalotos mo. So that means diha na turn ang turning point sa kinabuhi ni Paul. And since that time, because of iyang paggukod sa mga katawhan, siya na pod ang gigukod pod. Oo, ang katong amo niya nga iya giserbisyuhan, mao po nagukod sa iya, nabutan sa preso. Pero nasilyuhan na ang iyang relasyon sa Ginoo. Mao na nga bisan didto siya sa sulod sa presuhan, nakaingon siya nga be contented. Amen. And nindot kayo nauna-on, Pastor, no nga since na-meet ni Paul si Jesus Christ became the center of his life. Amen, exactly. No? And I pray mga kapaglaom nga tabangan po ta sa Ginoo that when we finally know Jesus, He will also be the center of our life. Nga kung naa na siya sa tong kinabuhi, we will not worry of not having things nga gusto nato because when we have Right, Jesus, right. we have everything. And the last secret here ni Paul, mga kapaglaom, we would like to read it for you. Ingon siya dinhi. It's the attitude of praise, which was the important ingredient of true contentment. Unsa ikatabang sa pagdayig, Pastor, no? Pagdayig for the few minutes remaining sa atong discussion. Unsa ikatabang sa pagdayig, Pastor? Na ba ay ni katabang ang pagdayig sa pagka-happy bisan na kay kalisod? Mao na ingon sa una sa gagmay pa kami. Ingon nila kung mahadlok ako, no, matihol-tihol ka lang, magtihol-tihol ka. You sing a song, no, o magtihol ka. That means, kasi ang music is a form of prayer. And na-relate sa tao, anang mga nag-compose, ana. So when music and praises have special power to influence our state of mind. But let us be careful also. Music also is one of the sources of Satan that can destroy our relationship with God. So, ampingan po nato na kay let us be careful with that. But heavenly music can lift us up to Jesus Christ in spite of any untoward mga incidents sa atong kinabuhi. Amen. And ako June ma-remember po ani Pastor is really Jesus Christ. I think si Amen. Jesus Christ nga bisan sa iyang labor, he was a son of a carpenter and according usab Pastor no sa written book of God's inspired woman, nga bisan sa toil, gabi ang iyang trabaho, ang uban exactly. kapoy na kaayo, Jesus still sang praises when he was working with his Father. Exactly. And nagalift up ni sa mga kasing-kasing sa mga tao nga naa sa palibot. So, mga kapaglaom, it would be so wonderful nga even despite sa atong mga kalisdanan, dili di ay ang kalisod, Pastor, mo ay basihanan kung malipayon ta. Exactly. When Jesus is within our hearts, we can still have peace and we can still be joyful even amidst troubles. And by the way, kapaglaw nyo, Yes, no? Pastor. Ato kwan ang i-recap ta ang ginsulti ni kapaglaw rin Yes. about sa Acts chapter 16. Tanawa gud naa kay sa presuhan, naa kay pusas, dili sa kamot sa tiil pa. Oo, onya gihanot pa kamo, no? But think about it, about midnight. Ang uban niya matulog na ta, ako itok lang matulog na ko eh. Pero si Paul mata pa midnight, alas 12. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of God. And nakamata po ang ubang mga presuhan, mga preso, and they were listening, and sure enough, the jail guard, the leader of the jail of the prison, na convert ato at that time gid mismo. Yes. At midnight, no. So music is the music is the language of the soul. But let us be careful of choosing our music. Yes. Songs. Thank you so much, Pastor, no? Salamat kaayo pod kapaglaom ranan sa imong nga pag-share sa ato nga thought karon. So mga kapaglaom, we have talked about the six sinaot nga ato sabto nga magamit usab, Pastor, no? Amen. As we face circumstances in our lives. But before ta magpadayon, ato usab nga paminawa ng usa ka musical instrument or musical offering hinaot maghatag kinig inspirasyon sa atong matay kasing-kasing. His eyes on
Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free, for His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Ngano bang magkaluya? Ngano bang maguol? Ngano bang aming awon? Ug nga mo pauli nga kauban ko man siya, higala ko man siya. Nakita niya ang langgam, labi pa ako niya. Nakita niya ang langgam, labi pa ako niya. Nagawit ako karon, nagawit kay libre kay nakit aniyang langgam.
Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. This is the place where you don't have to pray alone. We praise God for that wonderful reminder through the message and song, mga kapaglaom, no? Kung ang Ginoo nagtatap sa mga langgam, unsa pa man ato ang kagulan nga gitan-aw magani niya ang mga langgam, kita pa kaha. Amen. Ang mga kaanakan. And so mga kapaglaom, padayon kita sa ato ang pag-inampuay. Before we start reading the prayer requests, ako pagabasahon kining usa ka comments sa ato ang viewers sa Facebook Live, no? Kapaglaom Reggie Malvas, dindot manggod kay ingon nga, let us make prayer as our lifestyle. Amen. No? So ato ka nang timan-an, and that's such a wonderful reminder as well. Thank you Kapaglaom Reggie for sharing that. And so karong takdaa, akong hangyoon si Kapaglaom Joy sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests. Yeah, sa mga kapaglaom. So we have here coming from sender 1827, and nagpa-pray siya para sa clearance sa dato. No, I think sa dapit ko mga villages siguro nino nga makapasurvey na siya sa iyahang yuta and makadonate na sab siya sa church. We also have from sender 6126 prayer para kay kapaglaom Josie Villarda Pusala, fast recovery gikan sa pneumonia. Also, we have here from sender 8938, nagpa-pray siya para sa full recovery sa iyang family, sa iyang asawa, sa iyang baby, and sa iyang sister-in-law nga maulian na sab sila gikan sa ilang mga balatian. Also from sender 1685, prayer for Mr. and Mrs. Ronald Policarpio, mga kapaglaom, mga healing kay nagka-positive siya. And sa RAT, I'm not very sure kung unsa ni siya, but as a rapid Antigen. Antigen test, and they're praying nga sana ma-negative na siya og kabuhan sa iyang tibok family. Also from sender 0259, iyang ipapray nga mabayra na sab siya sa iyahang yuta, and ma-approve na sab ang naa siya gina-process karon nga ma-approve na unta kini, and also ang good health sab niya mga kapaglaom. That's from Kapaglaom Miriam. And the last one you have here on our list is from Kapaglaom or sender 5642, nga nagpa-pray siya para sa iyang papa nga na siya chronic kidney disease stage 5, and nagadialysis siya, pastor, 3 times a week, and we will be praying. He's an elder of the church, so ilang gina-pray nga makabaton man sila og strength physically, emotionally, and spiritually, and also ma-providean silang financial needs. So this time atong hangyoon si Kapaglaom Renan, mga kapaglaom, to offer the prayer alang niini nga mga pag-ampo. Yes, so mag-ampo kita mga kapaglaom. Our dear Heavenly Father, we come unto your throne of grace once again, Ginoo. We would like to lift up prayers para sa amo ang mga prayer senders. Dear Lord, I would like to pray for sender 1827. Lord, there is a church that they would like to build, and dunay gamay nga mga kakulian sa yuta, and I ask, dear Heavenly Father, for your intervention nga unta mahatagan na sila og clearance gikan sa dato para maka-survey na sila og para pud sa katong mga maka-donate na pud siya ni ining yuta nga tukuran sa imuhang simbahan, dear Lord. And naghinaot kami, Ginoo, nga ikaw magdala sa mga hamiling kalag dinha pinaagi ana nga simbahan. Lord, ako pong gi-appeal sa pag-ampo si Kapaglaom Josie Dapusala. Kabalo ka sa iyahang sitwasyon karon, Ginoo, o akong gihangyo nga imuhang ayuhon si Kapaglaom Josie. And uban pod sa usa na mo ka kapaglaom nga naghangyo og kaayuhan para sa iyahang pamilya, para sa iyahang asawa, para sa iyahang anak nga bag-o pang natawo through cesarean. Na unta wala lay mga infection, Ginoo, o unsa man gani hinaot nga kana imong ayuhon. Ang iyaha pong sister-in-law, Ginoo, nga doon na po'y sakit nga mayoma nga unta pinaagi sa imuhang balaang kamot and gamhanan nga kamot, Ginoo. You will perform a miracle para sa iyahang sister-in-law nga kini maayo, Ginoo. I also would like to pray for Mr. and Mrs. Ronald Policarpio. Dear Lord, ang ilang paghangyo nga unta negative lang sila
mag-negative na ang ilahang results sa ilahang mga tests, Ginoo, for COVID, and especially sa ilahang tibuok pamilya, Ginoo. Ako pong gi-appeal sa pag-ampo nga unta imong hikapon ang kasing-kasing sa nagpalit sa yuta sa among usa ka kapaglaom Miriam, nga mabayaran na sila o ma-approve na ang ilahang petition dito sa korte, o amo pong gihangyo, Ginoo, nga ikaw maghahatag kanila og mayong panglawas sa ilahang tibuok pamilya. Amahan, among gidala sa pag-ampo ang usa ka anak nga naghangyo nga ang ilahang amahan dunay mga gipangbati karon, og duna siya chronic kidney disease. Nagsigi siya dialysis, Ginoo, og ang paghangyo nga imo silang lig-onon emotionally and physically, Ginoo, and labaw sa tanan dili lalim ang mga gastos para niini, Ginoo, nga treatment. So akong gihangyo nga ikaw hatag kanila og mga resources aron mapadayon kini. Lord, kining tanan nga mga pag-ampo amo kaning gitugyan dinha sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. 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 Thank you, Kapaglaom Ren. And mga Kapaglaom, we still have more, no, nga ato asab ni pagabasahon. And we will be reading gikan usab kang ayaw, but we also have the mga online nga mga prayer requests karon. Yes. So we have here from sender 9727, nagpa-pray siya, Pastor, nga ipaampo si Lovely Syria Rose Sanchez sa exam niya the same November 21 gihapon ugma. And og Lydian Amarilia, Di Marie Sultiras, Shella Luon, og naiduha ka duha pud ka buok, Pastor, wala siya kabalo sa name. Ipaapila dyan niya og pray silang tanan. Siguro mga classmates siguro ni sila. And also from sender 8967, nagpa-pray siya palihog sa pag-ampo alang kay Janine Argeles Española nga makarecover siya sa iyang balatian. Tuwa siya karon sa ICU, Pastor. Also for from sender 8979, iyang ipaapil og paampang iyang anak nga naghilanat karon nga si John Nobles. Also, we have here gikan kapag sa ato ang live nga mga senders from Kapaglaom na death, iya nga ipapray ang iya nga aunt nga si Daisy Soderlin. Soderlin in sa atong pag-ampo nga na-diagnose siya sa breast cancer, Pastor, and mag-undergo siya og chemotherapy for 6 months. Hinaot nga ayohon siya sa Ginoo. Kapaglaom Ren, napabatay duga nga pwede mabasa ka. Yes, nakuha pud gihapon nato mga Kapaglaom sa ato ang comment section sa live. Gikan ni Kapaglaom Rio Rose Gabayaran Purpose. Atong iampo ang iyang mga anak nga mo acknowledge po diha ni Jesus Christ, and mo uban po sa pag-alagad. And of course, doon na po tayo gikan ni Kapaglaom Linda Bana and David Wills. Prayers for healing to those who are ill from COVID and protection to those who aren't around, whoever it is around the world. Yes, no? yes. Para for all of us. And gikan po Kapaglaom Joy ni Lilian, magpa-appeal siya sa pag-ampo for Jella May Pates para sa nursing licensure exam ugma and hangtod sa Lunes. No? And doon na po siya gikan gyapon ni Kapaglaom Lilian, prayer of thanksgiving para kang Lian Ansohas kay ang iyang prayer request ni adto di ay ning October 15 Kapaglaom Joy nga unta ma-promote siya sa iyang trabaho, and we praise God nga gi-grant ka na sa Ginoo just last Thursday. No? So congratulations, and we praise God. Glory to God for that promotion nga imuhang nadawatan. Amen. Thank you, Kapaglaom Ren. And at this moment, mga Kapaglaom, we are happy to invite you to join us in prayer with Kapaglaom Pastor Batunsan. Okay, with pleasure. Our Father God, with bowed heads and open hearts, we thank you for guiding us as we present to you in your throne of grace the different needs and concerns of your people here listening in this program. Ginoo, amo gidala sa imo ang amo mga kaigsuonan nga doon na sila pagsalig sa imuha nga giyahan ang ilang una sa pag-analyze sa mga questions ugma sa nursing board exam nga ang eksakto pod nga tubag ila pod mahatag, masuwat
aron nga makapasar po sila sa kini nga exam nga magamit po nila nga mga profesyon sa imuha pag-alagad sa matag usa nila ka mga komunidad. Amo gidala sa imo Ginoo ang mga pangalan ni Lovely Seria Rose Sanchez og si Kapaglaom Amarilia, Kapaglaom Di Marie Soltiras, si Kapaglaom Sheila Luon og duha nila ka mga higala og amo pod gidala sa imo si Kapaglaom Gila May Patis. Kini sila tanan og uban pa nga dili namo ma-mention sa tibuok Pilipinas, ikaw pod magiya sa ilahang nga mga una-una nga makapasar pod sila sa kini nga examination sa 20 and 21 ini nga November. Amo sa dala sa imo Ginoo si Kapaglaom Janine Argilies Espanola nga naa karon sa ICU, hinaot pa nga mag-aayo na ni siya Ginoo aron nga dili sila maka-incur og dako pod nga mga financial obligation aron magamit pod nimo sila sa ilang panimalay. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsoon si Kapaglaom Jan Nobles nga mag-ayo pod ang iyang lagnat. Pasalamat pod kami Ginoo nga gitubag mo ang pagampo ni Sis Paglaom Liliani nga nag-grant ang iyang promotion. Amo sa dala sa imo Ginoo si Kapaglaom Daisy Soterlin nga mag-undergo siya sa chemotherapy for 6 sessions sa tungod aning breast cancer. Hinaot nga tagaan siya og strong immune system nga makasugakod siya nini og mag-ayo pod ni siya. Amo sa dala sa imo Ginoo si Sister Rio Gabayaran Purpose nga ang iyang hangyo gyud Ginoo nga makabaton alagad na ang iyang membro sa iyang pamilya, ang iyang pinangga nga bana o iyang mga kabataan samtang may panahon pa sa kalawasan. Amo sa dala sa imo Ginoo ang request ni Brother Wills nga ang tanan nga mga katawan nga na biktima og COVID mag-aayo og wala pa matakdi ini proteksyonan kami nga dili pod kami magmasakit. Salamat Ginoo nga ikaw nagtubag sa among mga pag-ampo. Salamat pod nga gihano kami niining adlaw pagpahulay sa among pagsimba nga mapawaton kami panalangin espirituhanon maglig-on ang among relasyon. Ug pasalamat pod kami nga gigihan mo si Elder Ted Wilson ug mga kauban niya gikan sa Luzon, dinhi sa Visayas ug sa Mindanao nga ginampingan mo sila mga travel nga safe hangtod magbalik sila didto sa US. Makapadayon sila mga pagserbisyo. O ginaot pa katong mga nabautismuhan nga mga katawan manging alagad pod nimo nga sila man mangin lighthouse sa tagsa nila ka pamilya sa pagdala sa mayong balita. Salamat gyud Ginoo nga gamit mo kini nga media platforms pagdala sa mayong balita sa mga katawan sa palibot sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 We praise God for it and thank you so much Pastor. Thank you so much mga kapaglaomran and mga kapaglaom. We praise God for having you today in this study nato as we grow in Him. And mga kapaglaom, we just want to tell you that contentment is not a prized value in today's culture in which we are constantly being prodded toward dissatisfaction, but this pervasive inner disquietude is just the opposite of what the Bible advocates for us Christians. Yes, and mga kapaglaom also, Paul knew something we seem to have lost sight of. The key to contentment is not based on human gains nor in circumstances, but rests in being satisfied with what we already have. We have the Lord. And of course, mga kapaglaom, let us continue on building our relationship with Him. And may we acknowledge His faithfulness. Let us praise Him. Let us seek to live a life of usefulness and conform our habits to the example of Jesus Christ. Yes, and this has been Kapaglaom Joy of Hope Channel Cebu, reminding you to rest upon the Lord and wait patiently for Him. Yes, and mga kapaglaom, this is Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, inviting everyone to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And this has been your Kapaglaom Pastor Pagonsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.